If you would listen to me, let there be no strange God among you, nor shall you worship any foreign God. I, the Lord, am your God who brought you up from the land of Egypt. Open your mouth wide, and I will fill it. But my people did not listen to my voice, and Israel did not obey me. So I gave them over to the stubbornness of their heart, to walk in their own devices. Oh, that my people would listen to me, that Israel would walk in my thoughts, in my ways. I would quickly subdue their enemies and turn my hand against their adversaries. Praise God. Ang Diyos ang magpala ng mga salitang binasa natin. Muli natin sabing amen. Purihin ng Diyos, makakaupo tayo. Sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa ating paksa na pag-uusapan. At nais kong mag-share sa inyo ng isang kaisipan at dalangin ko na ito'y makatulong sa bawat isa sa atin. At naniniwala ako ang bawat salita ng Diyos, ito ay gumagawa sa atin ng dakilang bagay. Gumagawa ito ng dakilang bagay sa atin at mamaya makikita natin ano ang ginagawa ng salita ng Diyos kapag ito ay binibigay ng ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Merong isang verse sa Book of Psalms, ito ay patungkol kay Joseph, ay pinakita roon na ang salita ng Diyos ay dumating sa kanya at ang salita ng Diyos ay sinubukan siya. Pero, alam nyo, kapag ang salita ng Diyos ay darating sa ating buhay, mga kapatid, ang layunin ng salita ng Diyos ay para gawin ng Diyos ang kanyang layunin sa iyong buhay. Did you know that, brothers and sisters? Minsan hindi natin lubos na napagtatanto ang ilang mga bagay. Ang purpose ng pagdating ng salita ng Diyos ay para gawin ng Diyos ang kanyang layunin sa bawat isa sa atin. Alam niyo ba, nang dumating ang salita ng Diyos, dahilan gusto ng Diyos na ikaw ay kanyang iligtas, dumating ang kanyang salita sa anyo ng Ebanghelyo, at ikaw ay tumanggap ng salita ng Diyos, at that's the reason kung bakit ikaw ngayon ay ligtas sa kanyang harapan. So, every time na ang salita ng Diyos ay darating sa bawat isa atin, ang purpose nito ay para gawin ang kanyang kalooban sa bawat isa atin. So, hindi siya nag-iisip ng anumang bagay na ikakasama natin. How many can say amen to that? Wala siyang inisip na masama sa atin according to chapter 29 ng Book of Jeremiah. Wala siyang kaisipan na masama sa atin. Ang lahat ng kanyang kaisipan ay pawang mabuti para tayo bigyan ng mainam na kawakasan. Bigyan tayo ng mainam na kawakasan. So to have a heart magkaroon tayo ng isang puso na tingnan ang salita ng Diyos sa magandang, mainam na perspective, ito ay maghahatid sa iyo ng mas mainam na bagay. Hallelujah. Now, sa oras na ito ay nais kong mag-share sa inyo ng isang kaisipan at hanguin ko mula dito sa verse 10 ng chapter 81 ng Book of Psalms. Actually, ang chapter 81 ng Book of Psalms, ang pinaka-heading nito ay God's goodness and about God's goodness sa Israel. Although ang ilang part ay meron siyang bagay na pinapakita. Pero ang verse 1 hanggang verse 10 ay pagpapakita ito ng kabutihan ng Diyos para sa Israel. At particular sa verse 10, ang verse 10 ay pinakita rito, sabi niya, I the Lord am your God who brought you up from the land of Egypt. Sabi niya, ako ang Panginoon, ang iyong Diyos, na siyang naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. And then next phrase, pinakita ron, sabi niya, open your mouth wide
and I will fill it. Open your mouth wide. Sa Tagalog ay pinapakita roon, sabi niya, bukhin mong maluwang ang iyong bibig at aking pupunuin. Alam niyo, ang kaisipang ito ay isang, ang pinapakita yung salitang open your mouth wide, ito ay isang figurative na speech o pangungusap, isang paglalarawan na ang ibig sabihin ay iyong maglaan ka ng lugar. Open your mouth wide. So ibig sabihin, kung ano ang laki ng sisidlan na yung ipipresent sa Panginoon, ang gaano mang kalaki ang sisidlan niyan ay kaya niyang punuin. Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? Gaano man kalaki ang sisidlan na ating dadalhin sa Kanya, still, He can fill it. And you know, ang banal na kasulatan na nagsasabi, ang Diyos ay pumupuno siya sa lahat ng mga bagay. Wag nating isipin na ang Diyos ay nakatira sa universe. Mga kapatid, ang Diyos ang may hawak ng buong universe. Kung ito man ay universe, kung merong multi-universe, dahil ang nakikita lamang natin ay ang ating universe, ibig sabihin, ng salitang universe is uni means one. Pero there are many, sabihin natin, maraming pang mga universe o multiverse. At itong lahat ay nilikha ng Diyos at ang lahat ng yan ay nasa kamay ng Diyos. At ang Diyos ay siyang pumupuno sa lahat ng mga bagay. At kung kaya niyang punuin ang lahat ng mga bagay, well, hindi ba niya kayang punuin ang sisidlan na ating ipipresenta sa Kanya? Now, the idea na gusto kong bigyan ng pansin sa oras na ito is about increase your capacity. Increase your capacity. So, mula dito sa kaisipan ng salitang open your mouth wide and I will fill it. Itong sabi ng Panginoon. Open your mouth wide and I will fill it. So, ang pinapakita rito is make room. Make room or maglaan ka ng isang mas maluwang na dako para sa akin at ito ay aking pupunuin. Now, tingnan natin mga kapatid at nais kong bigyan muna natin ng pansin yung salitang dahilan ng ating kaisipan na pagtutuunan is about increase your capacity. Gusto ko munang tingnan natin ang meaning ng salitang capacity at permit me na display ang bahaging ito para sa ating pagkaalam sa salitang ito na ating pinag-usapan. So yung salitang capacity ay isa sa meaning o sa mga meaning na gusto kong makita natin ay capacity means is the potential. Yung sinasabing potential o yung tinatawag na kakayanan, di ba? Capacity is the potential or suitability for what? Holding, storing, or accommodating. So kapag sinabing capacity, ay ito yung bawat lugar ay merong capacity, bawat bagay na inyong ginagamit ay meron niyang capacity, ang inyong upuan na inyong inuupuan ay meron niyang capacity, diba? Ibig sabihin, ito yung kanyang limit, diba? Or sabihin pa natin, yung upuan na yan ay meron siyang tinatawag na potential or meron siyang dahilan hindi mo pa nasusubukan yung kanyang capacity ay kapag wala pang umupo sa kanya ay meron siyang potential. At meron lamang siyang limit, di ba? Meron siyang limit. So pwede mong upuan ng mga ordinaryong tao, pero kapag iyong nilagyan niya ng mabibigat, mas mabigat dun sa kanyang capacity ay mababali ang paa, masisira yan, dahilan yun ay
sobra na yung capacity, yung weight na inilagay mo sa kanya ay sobra na doon sa capacity na kanyang taglay-taglay. So, nakikita ninyo sa lahat ng mga bagay ay merong tinatawag na capacity. Kahit yung mga sasakyan ay meron niyang tinatawag na seating capacity. Yung mga SUV ay merong 7-seater. Ang mga bus ay may mga ilang kayang capacity na ilagay. Makikita ninyo doon mismo sa kanyang sa body ay may nakasulat doon kung ilang weight, kung tons ang kaya niyang dalhin. Yung mga tulay na ating dinadaanan ay meron niyang mga capacity, di ba? At hindi ka pwedeng dumaan ng mas mabigat doon sa kanyang capacity, kaya siya ay maaring bumagsak. So yung tinatawag na capacity ay pinapakita ay the potential or suitability for holding, storing, or accommodating. Second meaning is the capacity is the maximum amount or number that can be contained or accommodated. So, katulad ng lugar na ito na ating kinaroroonan. So, pagpalagay natin na tayo ngayon ay nasa nagre-range ng 50s or so ang lugar na ito kapag dumating na ang 100 katao ay pwede pa rin siyang magkasya pero siksikan na sila. At meron lang siyang exact amount or maximum amount or number that can be contained or accommodated. So, kapag ang Diyos ay nag-bless sa atin at nagdagdag ng mga kaluluwa at natinawag ang Panginoon, so maaaring ang lugar na ito ay magiging maliit para sa number ng mga tao na kanyang dadalhin sa kanyang gawain. So kinakailangan nating kumuha ng mas malaking lugar para ma-accommodate dahilan yung capacity ng lugar na ito ay meron lamang sukat o ilang bilang. So, the maximum amount or number that can be contained or accommodated. Number 3, kagaya ng unang meaning natin na salitang potential, ginamit naman yung salita rito, passive power. Yung passive power ay kagaya rin ito ng potential o yung kanyang kakayanan. Passive power, the power of containing or holding extent of room or space as the capacity of a vessel or a cask. Kagaya ng isang vessel, isang sisidlan, ay meron siyang capacity. Bawat lalagyan ay meron tinatawag na yung mga bote natin ay may capacity yan, merong ml, may milliliter, merong namang mas malalaki na 500 ml at merong 1 liter, diba? Mas malaki. So, hindi mo pwedeng isiksik doon yung mas malaking amount. Sa 1 liter ay hindi mo pwedeng lagyan ng 2 liter. At maaring gamitin mo pero sisirain mo yung kanyang sisidlang yon dahilan yun lamang yung tinatawag na kanyang capacity. So, the power of containing or holding extent of room or space as the capacity of a vessel. So, ang huli pang meaning na gusto kong bigyan ng pansin is the extent or comprehensiveness of the mind. So, yung kahit man ang ating kaisipan ay meron itong capacity na kaya nating i-comprehend. Kaya nating maunawaan. Kaya nating maintindihan. Naalala ko ang sabi ng ating Panginoon nang si Nicodemus by night ay dumating sa ating Panginoong Hesus sa John chapter 3. At ang ating Panginoon ay nilapitan ni Nicodemus at sabi ni Nicodemus sa kanya, Rabay, naniniwala ako na ikaw ay sugo na galing sa Diyos, dahilan ng himala na yung ginagawa ay hindi mo magagawa maliban ang Diyos ay sumasa iyo. At
At si Jesus ay sumagot ng isang parang salitang out of context or parang wala doon sa kanilang pinag-uusapan. Biglang sumagot ang ating Panginoon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Well, parang, at maya-maya, ang Panginoon ay inulit niya ang mga salita. Maliban ang tao ay ipanganak na maguli sa tubig at sa Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. At sabi ng lalaking ito na si Nicodemo, sabi niya, paano ako ipapanganak na maguli? Ako ba'y papasok sa tiyan ng aking ina at ako'y muling ipanganak? Ang sabi ng ating Panginoon, nangungusap ako ng mga bagay na mga dito sa lupa, pero hindi mo naiintindihan. Paano pa kapag ako'y nangusap ng mga bagay na makalangit? So, ang tinutukoy ng ating Panginoon is beyond comprehension ni Nicodemus. Hindi na ito ang kanyang capacity. Hindi na ito ang kanyang kakayanan. Hindi niya na kayang unawain ang mga bagay na spiritual na sinasabi ng ating Panginoon. Dahilan ng ating Panginoong Hesus, He is greater than Solomon. As si Solomon ay meron siyang kakayanan o karunungan sa lahat ng mga bagay dito sa ibabaw ng lupa, pero siya ay walang karunungan na galing sa langit. Pero ang ating Panginoon ay sinabing, a greater than Solomon is here. It is Jesus. So, pinapakita rito, so the extent or comprehensiveness of the mind, the power of receiving ideas or knowledge. See? So, yung bata ay hindi mo yan kayang i-feed ng malalalim na mga bagay. Diba? Kailangan mo siyang antayin na siya'y mag-mature. At kapag siya'y nag-mature na at ang kanyang comprehensiveness ay mas malaki na, so ibig sabihin, kaya niya nang masabayan yung mga bagay na yung sinasabi sa kanya. So dito, sa ganitong bagay ay makikita natin, merong tinatawag na capacity na ito ay lumalaki habang tumatagal. So merong mga fixed na bagay, katulad ng mga fixtures na ito ay fixed at hindi mo na ito pwedeng enlarge ang kanyang capacity. Pwede itong enlarge, pero ang problema, may mga bahay na sa palibot. Pero may mga bagay na capacity na hindi mo na pwedeng enlarge pa. But there are may mga capacity na ito ay lumalaki pa. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. May mga capacity at yan ay titingnan natin mamaya. So, balikan natin yung bahagi upang maintindihan ninyo ang aking dinadrive na kaisipan sa oras na ito. Nandyan ba kayo, mga kapatid? So, 2 King chapter 4. Gusto mo nang tingnan ang isang pangyayari sa 2 King chapter 4. Ito ay sa panahon ng merong isang lingkod ng Diyos, and probably, I'm not sure, but probably ang taong ito, ang lalaking ito, ay isa sa mga sons of the prophets na kasama ni Elisha. So ang 2 King ay may kita natin, well, for your information, ang 2 King ay ito na yung panahon ng transition o pagpapalit mula sa prophet na si Elijah papunta kay Elisha. Diba? Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Si Elijah ay kinuha ng Panginoon at si Elisha ay inilagay sa room ni Elijah. So, ibig sabihin, siyang ipinalit na prophet kay Elijah. So, now, Elisha is the prophet sa Israel. At alam nyo ba, mga kapatid, alam nyo ba nang si Elijah ay bago siya kunin ng Panginoon, ay kinausap niya si Elisha, sabi niya Elisha, ano ang gusto mong matanggap
kapag ako ay kinuha ng Panginoon. Alam niyo ba kung anong hiniling ni Elisha? Ang sabi niya kay Elijah, sabi ni Elisha, sabi niya, let a double portion of your anointing be upon me. Ibig sabihin, ang dalawang doble. Kung nakita mo ang powerful na ministry ni Elijah, ang hinihingi ni Elisha is double portion of that. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Ang hinihingi ni Elisha ay dalawang doble. See? So, kung ang capacity ay 100%, ang gusto niya is 200%. So, dito ngayon so just bear in mind sa ilang mga point na aking binibigyan ng pansin, mga kapatid. Dahil ang sabi rito sa pangyayaring ito, merong isang balo na babae na asawa ng anak ng mga propeta. Well, minention na dito sa verse 1. A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor has come to take my 2 children to be his slaves. So ang suliranin ng nanay na ito, ang kanyang asawa na lalaki ay kinuha na ng Panginoon, namatay na, pero siya ay isa sa mga anak ng propeta. Ibig sabihin, sa schools of the prophet na doon ay kinakandili o tinuturuan sa panahon ni Elisha, ay ang lalaking ito na asawa ng naging biyudang ito ay namatay, at sabi niya, at yung asawa niya nang namatay ay merong iniwang utang. At dahilan sa utang na iniwan, ay ang gusto ng creditor o ng pinagkakautangan nila ay kunin ang kanyang 2 anak kapalit ng utang na kanyang naiwanan at gawing alipin ang 2 niyang anak. At siyempre para sa inang ito, ayaw niyang makita ang kanyang anak na magiging alipin doon sa kanyang pinagkakautangan. Yan ang dahilan, lumapit siya sa tao ng Diyos. At paglapit niya doon sa tao ng Diyos, sabi niya, pinaliwanag niya ang sitwasyon. Sabi niya, anong aking gagawin? Anong aking gagawin? Ganito ang aking sitwasyon. At sabi ni Elisha sa verse 2, sabi niya, anong pwede kong gawin sa iyo? Sabihin mo sa akin, ano ang meron ka sa iyong tahanan? Ano ang meron ka sa iyong tahanan? At sabi niya, kami ay mahirap lamang. Ibig sabihin, wala akong ibang pwedeng ibenta sa loob ng aming bahay. At ang meron lamang ako ay isang, sabi ron? A jar of oil. Ang meron lamang ako sa aming bahay ay isang banga o tapayan ng langis. Just imagine yung banga, di ba? Alam ko na nakaka-relate kayo sa banga o sa jar o sa tapayan. Jar of oil. Sabi niya, yan lamang ang meron ako. At sabi niya, then he said, sabi ng verse 3, then he said, go borrow vessels at large for yourself from all your neighbors, even empty vessels, do not get a few. Sabi niya, manghiram ka ng mga sisidlan at sa lahat ng iyong mga kapitbahay. Manghiram ka ng sisidlan sa iyong mga kapitbahay. At huwag kang manghihiram ng kaunti. Manghiram ka ng marami. Pumunta siya sa pinakamalapit niyang kapitbahay. Sinutusan niyang 2 niyang anak, pumunta kayo sa mga kapitbahay natin. Ako'y pupunta sa mas malalayo mga kapitbahay at kayo pumunta sa malapit na kapitbahay at manghiram kayo ng mga vessels. At pumunta yung 2 anak, siya rin ay pumunta at nanghiram ng mga vessels. At naniniwala ako mga kapatid na yung vessels na kanilang hinahiram ay hindi uniform. Diba? Ang ilan ay nakahiram ng mas malaki, ang ilan naman ay nakahiram ng mas maliit. And definitely, lahat ng nakalilang nahiram ay iba-iba ang sizes.
At meron silang iba't ibang capacity. At sabi ng propeta ng Diyos, sabi niya, ganitong yung gagawin, pumunta ka, huwag kang manghihiram ng kaunti. Ang ganda ng instruction ng Diyos o ng tao ng Diyos sa biyudang ito, huwag kang manghihiram ng kaunti. So ang kanyang ginawa, nang hiram siya ng marami. Sa pakiwari niya, yung kanyang nahiram na sisidlan ay marami na. Pero nag-iisip siya kung anong kanyang gagawin. Nang makahiram na siya ng mga ng mga sisidlan, sabi niya, ang sumunod na instruction ni Elisha, you shall go in and shut the door behind you, and your sons and you and your sons, sasara mo ang pintuan sa inyong mag-iina, at doon sa loob ng inyong bahay ay ibubuhos nyo and pour out into all these vessels, and you shall set aside what is full. So sabi niya, ang gagawin ninyo, dadalhin sa iyo ang mga vessels na walang laman, at mula doon sa malaking tapayan, ay ibubuhos mo ang langis, at kapag napuno na yung unang vessel, ay itabi mo. At ganun ang iyong gagawin sa lahat ng mga vessels. At binuhusan niya ang una, ang pangalawa, ang pangatlo, at bawat napupuno ay itinatabi nila. At maya-maya sabi niya doon sa kanyang mga anak, magdala pa kayo ng sisidlan dito para lagyan ko ng langis. At sabi ng mga anak, Nay, wala na, naubos ng lahat. Naubos ng lahat ng mga vessels, na nalagyan ng lahat. At sabi niya, meron pang langis. Hindi pa rin nabawasan yung langis. At sabi niya, well, ito po yung yung magandang dahilan ng instruction niya. Akala ng babae, yung hiniram niya ay marami na. Pero it turned out na nakita niya ng malagyan niya ng mga langis galing doon sa isang jar. Hallelujah, ang kagilagilalas mga kapatid, na natili yung sukat ng langis na isang jar pa rin. Pero nasidlan na ang lahat ng mga vessels na napuno ng lahat ng langis. At ang sabi ng tao ng Diyos sa kanya, sabi niya, nagawa ko na anong aking gagawin? Sabi rito ng verse 6, so when the vessels were full, she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, there is not one vessel, there is not one vessel more, and the oil is stopped. Well, mga kapatid, hallelujah, nakikita natin dito, ang laman ng tapayan ng langis ay hindi siya nakadepende doon sa kanyang paglalagyan o yung mga beses na pinaglagyan. Di ba? Kung ano yung amount ng jar, kapag isinalin mo, i-distribute lamang niya ito sa lahat ng mga maliliit na mga vessels. At mauubos yung laman ng jar, pero dahilan maisasalin niya ito sa maliliit na mga vessels. Pero nakita niya nang matapos niyang isalin yung langis. Pagkatapos nun, nag-stop siya, pero yung sukat ng langis ay gayon pa rin. Well, mga kapatid, at ang sabi ng tao ng Diyos sa kanya, yumaong ka, ibenta mo ang lahat, sabi ng verse 7, then she came and told the man of God, and he said, go, sell the oil, and pay your debts, and you and your sons can live on the rest. Sabi niya, yumaong ka, ibenta mo ang lahat ng langis na iyong isinalin, at ang pinagbilan, ibayad mo sa inyong utang, at ang natitira ay mabuhay, ipamuhay ninyo. Gamitin ninyo para sa inyong pang-araw-araw na pangailangan. At yun ang kanyang ginawa. At nakabayad siya ng utang, at meron pa siyang ginamit na panggastos sa mga susumunod na araw.
Alam niyo mga kapatid, maring yung mag-iina ay nag-uusap, anak, akala ko ang dami na ng sisidlan na nahiram natin. Sabi niya, inay, akala ko marami na yun kasi halos hindi na tayo magkandadala para doon sa mga vessel na yun. Pero sabi niya, sana humiram pa tayo ng mas marami pa. Dahilan kung humiram pa siya ng mas marami pa o doble nung kanyang hiniram na vessels, mga kapatid, I believe, mapupuno pa rin lahat ang mga vessels na yun. Praise God. Dahilan, ang jar ay pinagpala ng Diyos na yung jar na yun ng oil ay hindi naubos. Hallelujah. Well, mga kapatid, hindi ito bagong pangyayari. Nangyari na ito kay Elijah. Do you get the point? Nangyari na ito kay Elias. Dahilan, ang sabi ng, ang meron ng babaeng balo, the same widow woman sa Sarepta, sa panahon ng kagutom. Hallelujah, siya ay inutusan ng Panginoon ng matuyo na ang batis doon sa Chirit. At hindi na siya dinadalhan ng tinapay at ng karne ng uwak. Sabi ng Diyos kay Elias, Elias, bumangon ka, pumunta ka sa lugar ng Sarepta. Doon, meron akong inutusang babae na magpapakain sa iyo hanggang sa panahon na ako ay magpadala ng ulan. At mga kapatid, yung babaeng yun, maring ang isip natin, siguro yung babaeng yun ay mayaman. Siguro yung babaeng yun ay malaki ang kanyang bodega at naimbak niya. Pero mga kapatid, yung babaeng kanyang sinabi ng Panginoon sa kanya ay isang babaeng, isang kahig, isang tuka. At ang natitira na lamang na pagkain sa kanila ay isang dakot na harina at isang kaunting langis doon sa kanilang sisidlan. Pero ang sabi ni Elias, sabi ng Panginoon, hindi mauubos ang harina, hindi matutuyo ang langis hanggang sa ang Panginoon ay magpadala ng ulan. And that's what happened, mga kapatid, sa panahon ni Elijah. So it's the same thing na nangyari sa panahon ni Elisha at ito ay mas nadubli pa dahilan yung tapayan ay naubos na lagyan ng lahat ng sisidlan pero puno pa rin ang kalalagayan ng langis. Now, makikita natin mga kapatid, alam niyo ba, ang nag-represent ng jar of oil ay walang iba kundi ang ating Diyos na pinaglilingkuran. And we are those vessels. Tayo ang mga vessel na ito. At ang ating mga vessel, mga kapatid, ay meron siyang capacity. Ang ating mga vessel ay meron siyang capacity. At ito ay, kapag ito'y napuno na, ay hindi na siya pwede pang lagyan. Ngunit, mga kapatid, tayo ay pupunta sa isang mas, sabihin nating kakaibang bagay dahilan dito ang ating Panginoon ay kanyang hinahamon ang Israel na sabi niya, open your mouth wide and I will fill it. Make room. Make extra room. Sapagkat naalala kong sabi ng Panginoon, dahilan ang Israel ay ang kanilang mindset na lamang ay pagandahin ang kanilang bahay at ang kanilang isip na lamang ay magsubi sila para sa kanilang pangangailangan. Pero ang sabi ng Panginoon, subukan ninyo ako, dalhin nyo ang lahat ng 10 bahagi sa aking tahanan at tingnan nyo kung hindi ko pupunuin ang lahat ng sisidlan upang ito ay hanggang sa ito ay wala ng lugar para kanyang paglagyan. Now, tingnan natin mga kapatid ang isang bahaging ito. Ang aking binibigyan ng pansin ay gusto kong tingnan natin sa oras na ito ang kalalagayan ng bawat isa sa atin. Alam niyo ba, o bago natin tingnan ang bahaging ito, tingnan natin ang suliranin ng Israel. Ang suliranin ng Israel, mga kapatid, ay kanilang nilimitahan ang Diyos na walang limitasyon. Ito ang isang suliranin na ginawa ng bayan ng Israel. Nilimitahan nila. Alam niyo mga kapatid, kung ano yung sukat na meron ka, yun lamang ang iyong
minsang tingin dun sa iba. At ganon ang tingin ng Israel sa Diyos. At yan ang dahilan kung bakit pagdating doon sa lugar na sila'y dinala ng Panginoon. Well, lagpasan na natin yung panahon na ang Diyos ay hinati ang dagat na pula. Tingnan na natin yung panahon na sila ay naroon na saan? Doon sa Kadesh Barnea. Nang sila ay naroon na sa Kadesh Barnea, ang Diyos ay nagsabi sa kanila, hallelujah, ang lupain na aking ibibigay sa iyo ay lupain na binubukalan ng pulot at ng gatas. Ang lupain yon ay sabi ng Panginoon sa Israel when they were still in Egypt, sabi ng Panginoon, dadalhin ko kayo sa isang lugar na maluwag, na malawak. Dahilan, ang Israel, mga kapatid, ay nagsisiksikan sila sa isang lugar ng Goshen. Nagsisiksikan sila sa lugar na yon, yung syudad na yon, excuse me, na binigay sa kanila ng Panginoon, or rather ni Pero, ilang milyon sila at naroon sila sa lugar ng Goshen. Pero ang sabi ng Panginoon, dadaling ko kayo sa isang lugar na maluwang. And they cannot figure it out. Hindi nila ito kayang sa kanilang hinagap. Anong klase ang lugar ng pagdadala ng Panginoon sa atin? Pero ang sabi ng Panginoon, dadalhin ko kayo sa isang lugar na malaki, maluwang, malawak, at doon kayo magsasettle down. At sabi niya, ang lugar na yon ay tinawag niyang binubukalan ng pulot at ng gatas. At dito nang sila'y naroon na sa Kadesh Barnea, sila'y nagsuggest kay Moses, magpadala tayo ng spy, tingnan natin kung ang lupain ay mataba, anong klase ang lupain doon, anong itsura ng lupain. Well, mga kapatid, because hindi sila naniniwala sa klase ng gawa ng Diyos na ibibigay sa kanila, then nagpadala sila ng mga spies doon, ng 12 spies. At ito na, pagdating ng 12 spies, makikita ninyo ang dalawang magkahiwalay na grupo. Ang isa ay merong maliit na capacity, ang isa naman ay merong malaking capacity. At makikita natin dito, ang tinutukoy ko ang magkahiwalay na 10 espiya at ang 2 espiya na si Joshua at si Caleb. Well, pwede nating tingnan na ang ating tinatawag na capacity or vessel na aking tinutukoy sa oras na ito. Yung ating capacity ay ang ating pananampalataya. So tandaan natin, ang ating pananampalataya ay mahalang tulad natin sa vessel na merong tinatawag na capacity. Narito ang 10 espiya ay nagsabi sila nang makita nila, binubukalan, ang lupa ay mataba, at narito ang bunga ng aming nakuha mula sa lugar doon, datapot. Ngunit ang lugar na yon ay infested ng mga giant. Ang lugar na yon ay may malalaking mga pader na abot sa langit. At sabi niya, hindi natin sila kayang talunin. Hindi natin sila kayang gapiin. Tayo'y maliliit sa kanilang paningin. Nakagaya lamang tayo ng mga tipaklong. Pero mga kapatid, si Josue at si Caleb ay meron silang mas malaking capacity kaysa sa kanilang nakikita. Nakukuha niyo mga kapatid? Joshua and Caleb has a different spirit, sabi ng ating Panginoon sa kanila. At sabi dahilan si Joshua at si Caleb habang pinapakinggan ng ang 10 spies, nung una maganda ang kanilang patotoo, at nakikita nila na nagda-divert na yung kanilang testimony, nagda-divert na yung kanilang mga salita, at alam na nila ang direksyon. At ang ginawa ni Caleb at ni Joshua, pinatahimik ang 10 espiya.
At sabi niya doon, sabi niya, verse 13 ng chapter 13 ng Numbers, then Caleb quieted the people before Moses and said, we should by all means go up and take possession of it, for we will surely overcome it. Sabi niya, buong katiyakan na ating mapagtatagumpayan, pero ang 10 espiya ay nagdala ng masamang balita sa kanila. Mga tao, ang bayan ng Israel ay umiyak at sabi niya, bakit ganito ang ginawa ng Panginoon sa atin? Sana namatay na lamang tayo sa Egypt, o kaya naman sana namatay na lamang tayo sa ilang. At ang pinakamabigat na kanilang gustong gawin, mga kapatid, tayo na bumalik na lamang sa Egypt. Can you imagine, mga kapatid, by outstretched arms inilabas ng Diyos ang Israel mula sa Egypt, signs and wonders ang kanyang pinakita, and sa isang iglap, gusto nilang bumalik sa Egypt. Ganon ang problema, mga kapatid, ng isang taong merong maliit na capacity. At ang taong ito, hindi lamang basta maliit ang capacity, they don't have faith. They just all have unbelief. Let us return to Egypt. Let us have appoint a leader and return to Egypt. At si Joshua at si Caleb ay nagsabi sa verse 7 in chapter 14, and they spoke to all the congregation of the sons of Israel, the land which we passed through to spy out is an exceedingly good land. It is an exceedingly good land. Ito'y napaka-inam, napakagandang lupain. Ginamit yung salitang tawag natin superlative degree, exceedingly good land. Sabi niya, if the Lord is pleased with us, then He will bring us into the land, into this land, and give it to us, a land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord, and do not fear the people of the land, for they will be our prey. Their protection has been removed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Nakikita natin, ang ganitong kalalagayan ay meron silang mas malaki ang kanilang capacity in terms of their faith. Pag pinag-usapan ang kanilang pananampalataya, meron silang mas malaking capacity compared sa 10 spies. Pero ito ang problema sa chapter 78 ng Book of Psalms, verse 41, ang sabi riyan, yea, they turned their back and tempted God. Say 78:41. They turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Sa isang version ng King James, mababasa ninyo yung salitang, they limited the Holy One of Israel. Tingnan natin ang King James Version. And limited the Holy One of Israel. Minsan po, mga kapatid, dahilan ng tao, meron siyang limitasyon. Ang tingin niya rin sa Diyos ay meron ding limitasyon. At yan ang isang pagkakamali na pwedeng gawin ng isang tao kapag kanyang nilimitahan ang Diyos na walang limitasyon. Ngayon, mahilig tayo, lahat ng bagay gusto natin unlimited. Sa kanin gusto unlimited. Sa mga data gusto nila ay yung tinatawag na unlimited at di yung consumable. But mga kapatid, sa spiritual na mga bagay kaya, ano ang gusto nating mangyari? Ano ang gusto nating makita? Isang bagay na merong limitasyon o makilala natin ang Diyos na walang limitasyon. God has no limit. God has no boundary. Sabi pa ng kasabihan, you cannot put God in a box.
Hindi mo pwedeng ikahon ng Diyos na ito lamang ang kaya niyang gawin. At ang ibang bagay, hindi niya na kayang gawin. Mga kapatid, gusto ng Diyos kumawala sa kahon. Gusto ng Diyos umalis sa kahon. Dahilan ng kahon na iyong pinaglalagyan sa Kanya ay napakaliit. So, they turned their back. Tumalikod sila sa Diyos. And tempted God. Yung salitang tempted dito, ay parang paghamon na hindi niya kayang gawin ang ganitong bagay. That's what temptation is. Yun ang ibig sabihin ng they tempted God. Sabi niya, kaya ba kami ng Diyos pakanin ng karne? Well, sabi ng Diyos, Moses, papakanin ko sila ng karne, hindi isang araw, hindi isang linggo, hindi isang buwan. Papakainin ko sila ng karne hanggang sa lumabas sa kanilang mga ilong at magsawa sila. Pero sabi ni Moses, Panginoon, papatayin ba namin lahat ng aming mga hayop para sila pakain ng karne? Sabi niya, hindi, Moses. At saya ang Diyos ay nagpahihip ng isang eastern wind, humihip doon sa ilang. At pagdating ng hapon, nakita nila ang pagbangon ng napakakapal na mga quails. At nagulat sila na ang taas ng mga quails ay 2 talampakan ng taas. Na hindi nila kinakailangan manlambat ng quails. Ang kinakailangan na lamang nila ay damputin ang mga quails dahilan bumaha ng pugo sa panahong yun. At kumain sila, mga kapatid. Nagsawa sila. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, ang kamay ba ng Diyos ay umigsi na? Ang tao lamang ang nag-iisip na maigsi ang kamay ng Diyos. Ang kamay ng Diyos is without limit. It is called the outstretched arm of God. Ang nilalarawan nito ay ang kapangyarihan at kakayanan ng kayang gawin ng Diyos. Praise God. It is about time, brothers and sisters. Hallelujah. Ilabas natin ang Diyos sa kahon. Alisin natin ang Diyos sa kahon ng kanyang na ating pinaglagyan sa Kanya. At ang kahon na yung pinaglagyan sa Kanya ay napakaliit para sa Kanya. At ito ang suliranin ng Israel, mga kapatid. They limited the unlimited God. They limited the Holy One of Israel. Now, titingnan natin, mga kapatid, dahilan gusto kong puntahan ang salita ng Panginoon dun muli sa chapter 81 ng Book of Psalms. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya sa bahay ni Israel, "Hear, O my people," verse 8 in chapter 81. "And I will admonish you," tuturuan ko kayo, "O Israel, if you would listen to me." Ang unang pangunahing bagay para sa Diyos na ating ibigay sa Kanya, mga kapatid, hindi ang ating salapi, hindi ang anumang bagay na meron tayo. Ang unang ibigay natin sa Kanya ay ang ating pakinig. Can you say amen to that? Yeah. The first thing na Kanyang hinihingi sa atin is, "Hear, O my people, I will admonish you." O Israel, if you would listen to me, kung kayo'y makikinig sa akin. At sabi niya, ang unang pahayag, ang pinakaunang utos sa 10 Commandments is, "Let there be no strange God among you, nor shall you worship any foreign God." Yan ang pinakaunang utos ng Diyos na binigay sa Israel. Pero hindi nila pinakinggan. Sila ay bumaling sa ibang mga Diyos. Verse 10, "I, the Lord, am your God." Ako ang Panginoon, ako ang Diyos. Ako ang inyong Diyos, who brought you out, who brought you up from the land of Egypt. And then, sabi niya, "Open your mouth wide,
and I will fill it. Open your mouth wide, and I will fill it. But my people did not listen to my voice, and Israel did not obey me. So I gave them over to the stubbornness of their heart to walk in their own devices. Oh, that my people would listen to me, that Israel would walk in my ways. Sabi niya, sana ang Israel, alam niyo mga kapatid, ito ay pangungusap ng panghihinayang. Diba? Ito ay pangungusap ng panghihinayang ng Diyos kung ang Israel sana ay nakinig lamang sa akin. Kung sila ay nakinig lamang sa akin, oh, that my people would listen to me, that Israel would walk in my ways, I would quickly subdue their enemies and turn my hand against their adversaries. Kung ang Israel ay nakinig lamang sa akin, madali ko sanang pinasuko ang lahat ng kaaway sa kanilang harapan. Mga kapatid, bakit nagkaroon ng delay ng 40 years? Because they did not listen. Bakit nagkakaroon ng delay sa mga paggawa ng Diyos? Dahilan, hindi tayo nakikinig. Ang tao ay hindi nakikinig. Mas gusto niyang gawin kung ano ang kanyang iniisip na tama. Mas gusto niyang pakinggan at gusto niyang gawin. But at the end of the day, makikita niya lamang na ang kanyang ginawa ay isang foolish na bagay. At pababayaan siya ng Diyos. Pero, sabi ng Panginoon, kung ang Israel ay nakinig lamang sa aking tinig, at sila ay nakinig sa aking mga salita, madali ko sanang pinasuko ang kaaway sa kanila. Can you imagine, mga kapatid, ang superpower nation na Egypt ay lumuhod sa harapan ng Diyos. Lumuhod kay Moses. Hallelujah. At iniisip nila na hindi kaya ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay nagsabi kay Abraham. Si Abraham ay kinausap ng Panginoon at sabi niya, Abraham, sa susunod na panahon ng buhay, dadalawin ko ang iyong asawang si Sarah at siya manganganak. Hallelujah, ng isang lalaki at papangalanan siyang Isaac. At si Sarah nasa likuran ng tolda ay tumatawa. At sinabi ng Panginoon, Abraham, bakit tumawa si Sarah? Bakit niya inisip? Meron bang bagay na mahirap para sa Diyos? Sa susunod na taon, sa panahon ng buhay, dadalawin ko sa Sarah. And that's what happened, mga kapatid. Hallelujah. Ang katawan ni Sarah na wala ng pag-asa. Imagine, kailan pinasimulang tinawag ng Diyos si Abraham? Ilan sa inyo nakakalam? Ilan taon siya? 75 years old. At that point, na nasubukan na nila at napatunayan na nila na si Sarah ay baog. Pero inantay ng Diyos na siya mag-age ng 75 years old bago siya tawagin ng Panginoon. Upang ipakita na sa kabila ng kawalan ng pag-asa, ang Diyos ay pwedeng gumawa ng may pag-asa sa kabila ng kawalan ng pag-asa. Because ang Diyos ay nagpakilala sa Genesis chapter 17, I am El Shaddai. Ibig sabihin ng El Shaddai, I am the Almighty God. If there are mighty God, I am the Almighty. Ako ang makapangyarihan sa lahat. At meron bang bagay na mahirap para sa akin? Ha, kapatid? Hallelujah. Ang gandang mag-dwell dito sa kaisipang ito, pero mapapalayo tayo. Gusto kong puntahan natin ang salitang, open your mouth wide and I will fill it. Ang gustong sabihin ng Panginoon sa Israel, maglagay pa kayo ng pwesto sa akin. Kung nakita ninyo ang dakilang mga bagay na aking ginawa sa Egypt, ang mga dakilang himala na inyong nakita, hallelujah, just make room for me and I will fill it. Brothers and sisters, nakukuha nyo ba ang kaisipan sa umagang ito? Open your mouth wide. Make room
Hallelujah. Make room. Ang kakaiba, mga kapatid, sa pananampalataya, ang pananampalataya, hindi siya fix. Hindi siya isang fixture na fix na hindi na pwedeng mag-expand. Ang pananampalataya na meron tayo ay pwede pa itong mag-expand. Hallelujah. Naalala ko ang bahay ng nakaraang Wednesday, sinight natin yung mga alagad habang ang Panginoon nagsasabi sa kanila. You know, brothers and sisters, ang mga salita ng Diyos ay ito, kung bibigyan natin ng pansin, ang mga salita ng Diyos, mark this word, ang mga salita ng Diyos ang magpapa-expand ng ating pananampalataya. Walang iba na magpapa-expand ng iyong pananampalataya maliban sa salita ng Diyos. Ano sabi ng Romans 10:17? Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Ibig sabihin, ang pananampalataya o ang salita ng Diyos ang siyang naglilikha ng pananampalataya. Hallelujah! Naalala ko ang sisidlan ang ginamit ng ating Panginoon, ang paglalarawan sa tinatawag na alak. Alam niyo ba ang alak? Ang alak noong unang panahon ay hindi po siya nakalagay sa botelya na glass. Ang mga wine nung araw ay nilalagay sa wineskin. At ang wineskin na ito ay yari o galing sa balat ng hayop. At ito ay pinorma nila in a way na sealed to at pwedeng lagyan ng liquid. At sabi ng ating Panginoon, huwag kang maglalagay ng bagong alak sa lumang balat. Yung lumang balat ay, sabi niya, dahilan kapag naglagay ka ng bagong alak, doon sa lumang balat, yung lumang balat ay tuyo na siya, at dahilan ang bagong alak ay nagpe-ferment pa siya. Di ba? Lumulobo siya. Bumubula yung alak. Di ba? Nakakita na tayo ng wine. Yung kahit yung mga carbonated na drink natin, ay bumubula yan. At kapag inilagay mo yan sa plastic, at yung inalog, makikita mo, lolobo yan. So, yung wine, ang sabi ng Panginoon, wag mong ilalagay ang bagong wine, ang new wine, sa old skin. Dahil lang kapag nilagay mo ang new wine sa old skin, papuputukin niya lamang yung old skin dahilan yung capacity niya ay na-reach niya na sa maximum. Wala na siyang i-expand pa. Pero sabi ng ating Panginoon, ilagay mo ang bagong alak sa bagong balat. Dahilan ang bagong balat ay may kakayanang mag-expand. Hallelujah! So kung yung volume niya ay ganito lamang, pwede siyang mag-expand at lumaki pa. At alam niyo mga kapatid, ganoon ang uri ng pananampalataya na nilagay ng Diyos sa iyo. Ito'y tinawag siya ng kagaya ng binhi, ng butil ng mustasa, na napakaliit, na napakamaliit sa lahat ng klase ng seed na mga herbs. Pero sabi niya, kapag itinanim mo yan, kapag itinanim mo ang binhing yan, siya ay tutubo. Siya ay magiging isang puno. Magkakaroon siya ng malalaking sanga. Magkakaroon siya ng maraming dahon. At pwedeng sumilong ang mga hayop. At pwedeng magpugad ang mga ibon. Ganon inilalarawan ang pananampalataya. So mga kapatid, ang ating faith is not just for salvation. I will repeat, brothers and sisters, ang iyong pananampalataya ay hindi lamang yan para sa iyong pagkaligtas. Ang pananampalataya na meron ka ay ito ay expand ng Diyos to the maximum na sukat na kanyang idinesenyo sa iyo. Well, mga kapatid, ang bawat isa natin I believe definitely we have measure. Si Jesus Christ lamang ang walang measure. So pinakita ng Romans chapter 12 sa isang verse dito. Pinakita rito sa verse 3 ng chapter 12 ng Romans. For through the grace given to me,
I say to everyone among you not to think more highly of himself than he ought to think, but to think of himself, or to think as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith. Ang bawat isa sa atin ay merong measure of faith, merong sukat ng pananampalataya na inalat o inassign ng Diyos sa bawat isa atin. Pero ang iyong pananampalataya ngayon na meron ka, na para sa iyong kaligtasan, para sa iyong salvation, para sa ating kaligtasan, para sa kapatawaran ng kasalanan, is just a beginning. It's just a seed of faith. Hindi pa yan. Hindi pa yan tumutubo, or rather, hindi pa yan lumalaki. Yan ay pasimula pa lamang ng pag-usbong. Pero kapag ito ay lumaki, ito ay magiging isang gigantic na herb. Hallelujah. Malaking puno, malaking sanga, at merong maraming dahon. Now, tingnan natin. Alam nyo, ganito nilalarawan ang pananampalataya. Ang pananampalataya, ito ay mag-expand ng kanyang capacity. Mag-expand ito ng kanyang capacity. Well, ang nakakalungkot sa mundo ngayon, sa sanlibutan ngayon, ang tingin lamang nila sa Diyos ay para lamang sila iligtas. Pero hindi nila alam ang napakalaking bagay na inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Hallelujah. At iniisip nila, to be saved, it is enough for them. O mga kapatid, ang kaligtasan ay pasimula pa lamang ng journey ng isang tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Praise God. Ang mga alagad ay isang araw sinabihan ng Panginoon sa Luke chapter 17. At ang ating Panginoon ay nagsabi sa kanila, sabi niya, verse 4, kapag ang isa'y nagkasala, o sasabi rito ng verse 3, be on guard. If your brother's sin, rebuke him. If he repents, forgive him. At sabi niya, if he sin against you 7 times a day, and return to you 7 times saying, I repent, forgive him. Ang sagot ng mga apostles sa verse 5 ay ito. Sabi niya, the apostle said to the Lord, Lord, increase our faith. Increase our faith. Palakihin mo ang aking pananampalataya. Expand mo ang aking pananampalataya. And that's true, mga kapatid. Tama ang kanilang, hallelujah, nasa kanilang puso. Dahilan, yun yung capacity nila. Ang bawat tao may capacity, di ba? Yung temper natin ay para yang garter, para yang goma. Merong yang, nababanat yan, pero yang merong sukdulan. At kapag na-reach niya yung kanyang sukdulan, binanat mo pa, mapuputol na yan at di niya nakakayanin. Hindi yun ang kanyang capacity. And that's the reason nang marinig niya sa ating Panginoon kapag merong isang kapatid na nagkasala ng 7 beses at 7 beses bumalik at sinabi, nagsisisi ako, patawarin mo siya, sabi ng ating Panginoon. At sabi ng mga alagad, Lord, increase our faith. And brothers and sisters, hallelujah, ang pananampalataya ng bawat isa atin is designed to increase. Your faith is designed to increase. Ang ating pananampalataya ay meron itong, hallelujah, ito ay nag-expand ng kanyang capacity. Kung dati ang capacity niya, hallelujah, praise God, ay ikaw ay kaya mong sumampalataya na ikaw ay niligtas ng Panginoon. Kaya mong sumampalataya na ikaw ay pinatawad ng kanyang kasalanan. At kaya mong sumampalataya na ikaw ay sumunod sa tubig ng bautismo. Pagkatapos ng ganitong bagay, gusto ng Panginoon ang iyong pananampalataya ay kanyang expand pa. Hallelujah. And that's the reason merong siyang mga salitang ipapadala sa iyo.
at ang salita na ipapadala sa iyo. Darating ang salita na ibang mga salita ng Diyos. Nariyan ang salita ng kabanalan. Tuturuan ka ng mga salita ng Diyos na mamuhay na merong kabanalan. At nagpapasimula kang nag-expand mula sa paniniwala at pananampalataya sa iyong kaligtasan. Ngayon ay inaakay ka ng Panginoon sa kabanalan. At gusto ka ng Panginoon na expand pa. Well, it's just only an example, mga kapatid. Pero gusto kong tingnan natin ang ating Panginoon nang kanyang kausap ang kanyang mga alagad. Habang kausap niya ang mga alagad na ito, isang panahon, sabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:30, dahilan, ang gustong ipakita ng ating Panginoon dito ay ang tao ay hindi dapat siyang mag-alala sa kanyang kakanin at sa kanyang iinumin. Ang sabi ng Panginoon sa verse 30, "But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, will He not much more clothe you, you of little faith?" Ano yung maliit na pananampalataya? Maliit ang kanyang capacity. Hindi niya kayang paniwalaan na ang Diyos ay kayang mag-provide sa kanya. Diba? Yan ang pinapakita ng chapter 6. Na don't be anxious. Huwag kang mag-alala. Sa iyong kakanin, sa iyong inumin, papakainin ka ng Diyos dahilan nilalang ka ng Diyos. So, mula sa unang kalalagayan, lagi ka nag-iisip, ano ang aking kakanin, ano ang aking inumin? Then, magpapasimula, mag-expand ang iyong pananampalataya, sabihin mo, I know God will provide. I know He will provide. Wala mang laman ang aking bigasan, wala man laman ang aming hapagkainan, God will provide. Naalala kong isang lalaki na siya ay may-ari ng isang orphanage. Isang umaga, paggising niya, hallelujah, sa napakaraming bata, wala siyang pagkaing maihahain. At wala siyang ibang pwedeng gawin kundi tumawag sa Diyos at manalangin, hallelujah, sa Panginoon. At sabi niya, Lord, hindi ko alam kung anong ipapakain ko sa napakaraming batang ito. Magugutom sila kundi sila mag-aalmusal. Praise God. At pagkatapos nilang isama rin sa prayer ang mga bata, pagkatapos noon, mga kapatid, naghihintay sila. Pero maya-maya may kumakatok sa kanilang pintuan. Sabi niya, mahari ho ba na sa inyo ko na lamang dalhin itong mga loaves of bread? Dahilan yung aming karetelang ginagamit ay hindi na pwedeng kargahan ng mabibigat at nasira siya kung i-unload namin at ibibigay na lamang namin sa inyo dito sa orphanage na ito. Praise God. Maya-maya may kumatok naman. Hallelujah. O yung unang nangyari, parang nag-overturn yung kanilang, tumaob yung kanilang sasakyan ng tinapay. Maya-maya may kumakatok. Sabi niya, pwede bang dalhin ko sa inyo itong mga bote ng gatas kasi nasira yung aming karetela, hindi na kaya ng aming kabayo. Oh God, mga kapatid, ang Diyos ay kayang mag-provide. Hallelujah! Expand your capacity, mga kapatid. Minsan nag-aalala tayo sa ating kakanin, but expand your capacity. Don't be anxious. God can provide. In His own special way, kaya niya mag-provide. At gusto ng Diyos, ang mga maliliit na pananampalatayang ito, ay gusto niyang i-expand sila. Gusto ng Diyos na sila ay mag-expand. Sabi niya, kung kaya ng Diyos, damitan at pakanin ng ibon sa himpapawid. At sabi niya, hindi ba niya kayang damitan kayo ng mga maliliit ang pananampalataya? So expand your faith. Hallelujah. Make room for another. Make room for another thing. So, ito'y katulad din naman ng minsan ng ating Panginoon habang nagsasabi siya tungkol sa libadura. Sabi ng isang apostol, problema kasi sa iyo, hindi ka nagdala ng tinapay.
Nagsasabi ang Panginoon, mag-ingat kayo sa libadura ng Pariseo at ng mga Saduseo. Sabi niya, maya-maya narinig na hindi narinig, kundi na-perceive ng Panginoon ang kanilang usapan. Bakit kayo? Just Matthew 16, 8-10. Bakit kayo nag-uusap tungkol sa wala kayong dalang tinapay? Sabi ng Panginoon, but Jesus aware of this, verse 8, you men of little faith, see, you men of little faith, why do you discuss among yourselves that you have no bread? Hindi nyo ba naalala yung 5,000 na pinakain ng 5 loaves and 2 fishes? Hindi nyo ba nakita yung 7,000 na pinakain at maraming natira? So mga kapatid, at bakit kayo nag-iisip? Kayo na maliliit. Nakukuha niyo na ba ang larawan ng maliit na pananampalataya? Hanggang doon lamang yung kanyang capacity. But God wants to expand the capacity. Isang panahon ng ating Panginoon, matapos ang mga himalang nangyari, pagpapakain ng mga tao, at sila ay tumawid. At ang ating Panginoon ay nagpaiwan sa kanila. Hindi siya sumama sa ating Panginoon. At nung madaling araw, nag-iisa, mga alagad lamang nakasakay sa bangka. And all of a sudden, nakakita sila ng isang lalaking lumalakad sa ibabaw ng tubig. At naghintakutan sila, sabi niya, multo, multo! At nang marinig ng Panginoon na sila ay nahintakutan, ang ating Panginoon ay nagsalita, huwag kayong matakot, ako ito. And they recognize that this Jesus, their master. At si Pedro ay tumayo sa bangka at sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, pahintulutan mo ko na ako'y lumakad sa tubig papunta sa iyo. Anong sabi ng ating Panginoon? Halika. Hindi niya sinabi, no, Peter, ako lamang ang kayang gumawa nito. Huwag mong tangkain, hindi mo yan kakayanin. Ako lamang ang anak ng Diyos. Ako lamang makakagawa nito. But rather, Jesus said, come. He bade Peter to come. Sabi ng chapter 14 ng book of Matthew. Sabi doon ng verse ng mga talatang yon, at si Pedro ay nagsabi, pagkatapos sabihin ng Panginoon sa verse 27, take courage, it is I, do not be afraid. And Peter said to him, verse 28, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Maganda yung kanyang pagpapakita dahilan alam niya, ang authority ay nanggagaling kay Jesus. Amen? Authority only comes from Jesus. And when He bids you to go, then if you can go. Then sabi ni Peter, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. And verse 29, and He said, come. And, anong sabi diyan? And Peter got out of the boat and walked on the water and come toward Jesus. Nakalakad ba si Peter sa tubig? Yes. Meron tayong scripture. Hallelujah. Pwede nga ilan, pabulaanan yan, but I believe that. Pwede lang sabihin, hindi totoo yan, but I believe it. Sinabi ito ng mga saksi nila Matthew, Mark, John, and Luke. Sinabi ang ganitong mga bagay, they are witnesses. Mga kapatid, Peter walks on the water. Hindi na natin pagproblema kung ilang hakbang. Ang mahalaga, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. But, sabi dito, come. And Peter got out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. But seeing the wind, he became frightened and beginning to what? To, to sink. And he cried, Lord, save me.
At anong sabi ng Panginoon? Nakita niya na habang siya'y lumalakad papunta kay Jesus, naramdaman niya yung lakas ng hihip ng hangin. Narinig niya sa kanyang pakinig ang lakas ng hampas ng alon. At na siya'y natakot. At nang siya'y matakot, he start to sink. He began to sink. At siya'y sumigaw, Panginoon, iligtas mo ako. And immediately Jesus stretched out his hand and took hold of him and said to him, "You of little faith, why did you doubt?" Ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? And praise God, mga kapatid, alam niyo ba, ang gustong sabihin ng Panginoon, "You of little faith," bakit mo hindi, hallelujah, hindi nilakhan? Bakit hindi mo pinaniwalaan at sinampalatayanan? Nakapasimula ka ng maglakad sa ibabaw ng tubig. Nakalakad ka na sa ibabaw ng tubig. Bakit hindi mo ipinagpatuloy ang ganong klaseng pananampalataya? Ikaw na may maliit ang pananampalataya. Bakit ka nag-alilang? At when they got into the boat, the wind stopped. And those who were in the boat worship Him, saying, "You are certainly God's Son," or the Son of God. Sa ibang version ay sinasabi, anong klaseng tao siya. Alam niyo ang gusto sabihin ng Panginoon kay Peter? Makakalakad ka sa ibabaw ng tubig. Naniniwala ba kayo that is the message of Jesus? Nakalakad na siya. Nakalakad na siya sa ibabaw ng tubig. Against doon sa law of nature. It's against the law of nature. The law of nature, kapag ikaw ay tumungtong sa tubig, definitely ikaw ay luluubog. Pero yung kanyang pananampalataya, doon sa sinabi ng Panginoon, base doon sa salita ng Panginoon, "Come!" And he come out of the boat and start to walk on the water. At mga kapatid, sabi ng Panginoon nang siya ay lumubog, ikaw na maliit ang pananampalataya. Nakalakad na siya sa tubig, ang tawag ng Panginoon, maliit na pananampalataya. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, "Open your mouth wide and I will fill it." Open your mouth wide and I will fill it. You can walk on the water, Peter. And this is the message of Jesus, not only for Peter, but also for the rest of the apostles. He wants to say to them that you also can walk on water. Well, hallelujah. Merong isang pangyayari. Sa panahon, sa karagatan din, sinait na natin noong nakaraan, sumama ang Panginoon, sumunod ang mga alagad, o sumakay ang Panginoon, sumama ang mga alagad sa bangka, at binagtas nila ang Sea of Galilee, at sa kalagitnaan ay may bumangon na unos. That's Matthew chapter 8, verse 26. Matthew 8:26. Ito ay bumangon ng unos, at sabi nila, then ang ating mga alagad ay nagsabi sa ating Panginoon, nakita niya ang Panginoon na natutulog, at ang kanilang bangka ay napupuno ng tubig. And they came to Jesus. Verse 25, they came to Him and woke Him up, saying, "Save us, Lord, we are perishing." And He said to them, "Why are you afraid, you men of little faith?" Then He got up and rebuked the winds and the sea, and it became perfectly calm. Mga kapatid, ikaw na ngayon na mag-conclude, what is the message of Jesus to them? What is the message of Jesus to the apostles? Why are you afraid, you men of little faith? And then, siya'y bumangon, He rebuked the winds
And He rebuked the sea. At nagkaroon ng katahimikan. Anong sabi ng ating Panginoon? Ang mensahe sa kanila, kayo man ay kayang magpatigil ng unos na ito. Ye of little faith. Kayo man ay kayang magpatigil ng unos na itong mga kapatid. I believe, brothers and sisters, hallelujah, it's about time to open our mouth wide. It's about time to make room for another thing. Make room for a new thing. Dahilan ang Diyos ay gagawa siya ng bagong bagay. Mga bagay na hindi lamang ito yung alam na natin na meron tayong naalalang history ng ganitong pangyayari at sasabihin natin, kayang gawin ng Diyos ang bagay na yan. Paano yung mga bagay na wala sa kasaysayan pero kayang gawin ng Diyos? Dahilan siya ang langis na hindi nauubos. Siya ang langis na hindi nauubos. And lastly, mga kapatid, hallelujah, ang sabi ng ating Panginoon, dinala sa Kanya, mga alagad, ang isang epileptic child. You know this story. Galing ang Panginoon sa Mount Transfiguration. Bumaba sila together with Peter, James, and John. At pagdating nila sa mga apostles, ay nagkakagulo sila dahil merong ama na nagsabi, tinala ko ang aking anak, malubhang kanyang karamdaman, kailangan siyang gumaling, pero hindi siya napagaling ng iyong mga alagad. Anong sabi ng ating Panginoon? Chapter 17, verse 20. Sabi ng verse na ito, dahilan ang ginawa ng ating Panginoon, tinawag ang ama at sinabi niya, kailan pa nangyari ito sa kanya? Sabi niya, mula pa sa pagkabata, at sabi niya, kung mayroon kang magagawa, ay gawin mo kung ano man ang bagay na kaya mong gawin. At alam niyo ang statement ng Panginoon sa ibang verse, sa ibang gospel, sa Mark chapter 9, verse 23, ang sabi ng ating Panginoon, dahil kung kaya mong sumampalataya. Let's look at that verse. Mark 9:23. Sabi ng Panginoon, dito sa verse 23, sabi niya, verse 22, it has thrown him both into the fire, into the water, to destroy him. But if you can do anything, take pity on us and help us. Kung mayroon kang magagawa, tulungan mo kami. Mahabag ka sa amin, tulungan mo ang aming kalunos-lunos na kalalagayan. At sabi ng ating Panginoon, verse 23, mga kapatid, pakinggan natin ito. And Jesus said to them, if you can, all things are possible to Him. Sino yung Him na yan? Hindi ang Diyos diyan. Ang tinutukoy na Him yan ay yung sasampalataya. All things are possible to him who believes. At sumigaw ang ama, sabi niya, sabi ng ama sa verse 24, sumigaw siya, sabi niya, I believe, help my unbelief. O mga kapatid, umamin tayo sa presensya ng Diyos, Lord, tulungan mo ang aking kawalan ng pananampalataya. Yes, we are believers. Yes, we're believers of the Word of God, but there are part of the Word, there are words of God that we can't believe. Hindi natin kayang sampalatayanan sa kabila ng bagay na yan ay nakasulat sa kanyang mga salita. At ang ating puso ay hindi natin kayang lunukin yung mga salita ng Diyos because it's too big for us. Hindi natin kayang lunukin, pero sabi ng Panginoon, all things are possible to him who believes. And immediately, sinaway ng Panginoon ang Espiritu. At sabi niya, you deep and mute spirit, I command you to come out of him and do not enter him again. At ang bata ay nangisay at kala nila patay na, pero maya-maya siya bumangon at ibinigay sa kanyang ama. Ang mga alagad ay nagtanong sa chapter 17 ng book of Matthew. At sabi rito ng verse 20, sabi ng mga alagad,
Sabi niya, Panginoon, verse 19, then the disciples came to Jesus privately and said, why could we not drive it out? And he said to them, because of the littleness of your faith, dahilan sa kakauntian ng inyong pananampalataya. Because of the littleness of your faith, for truly I say to you, if you have faith, the seed of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will come, and it will move, and nothing will be impossible to you. Mga kapatid, alam kong hindi pa natin kayang lunukin ang ganitong bagay. Patbayaan ng Panginoon na mag-expand ang ating pananampalataya. Hanggang sa dumating ang panahon na lahat ng bagay na kahit imposible ay kaya na nating paniwalaan kapag ang Diyos ay nagsabi at siya'y nagsalita. And nothing will be impossible. Nung nakaraan, kinote ko ito in a different way, pero ang ilan hindi nakakuha. And nothing will be impossible to God. Ang ilan ay pwede yung nagsabing amen, pero hindi nila naintindihan yung verse na ito, ang tinutukoy ng Panginoon is not to God, but to you. It's not to Him, but to us who believe. At ang sabi ng ating Panginoon, nothing! Hallelujah, mga kapatid, kaya ba natin sampalatayanan natin ganitong bagay? Although, hindi kayang i-comprehend ng iyong kaisipan. Sometimes, ang ating pananampalataya ay hindi talagang pananampalataya, kundi, ano ito? Parang, ano man ang bagay na nakikita nating merong pag-asa, merong possibility, pinaniniwalaan na natin. Pero ang mga bagay na walang possibility, we are hesitant. Reluctant tayo na paniwalaan ang ganitong bagay at sabihin, yes, Lord, I believe. But sabi ng ating Panginoon, in your Bible, lang sa inyo, it is written in red letters, meaning to say, it is the words from the mouth of Jesus. I will repeat, these words is from the mouth of Jesus. At nagtanong ang mga lagad, at sabi ng Panginoon, nothing will be impossible to you. Verse 21, but this kind does not go out except by prayer and fasting. Now, therefore, mga kapatid, what will expand our faith in these last days? What will expand our faith is prayer and fasting. Brother Danny, na-bless ako doon sa iyong pinasang video clips na nagpapakita ron. Gusto natin ng karunungan, masusumpungan natin ito sa salita ng Diyos. Kung nais natin ang presensya ng Diyos na sumama sa atin, palagi ay kayo'y manalangin. Kung nais niyo ng kapangyarihan ng Diyos, kayo ay mag-ayuno. Mga kapatid, ito ang paraan ng pag-expand ng ating pananampalataya. Ito ang paraan para paglalagay ng room sa mga capacity natin na nasa kanyang limit na. At kung ang iyong capacity ay nasa limit na, just pray. At ang prayer na yan, ang iyong prayer, ay mag-expand, hallelujah, ng iyong capacity. Mag-expand ng iyong faith. At magsasabi, Panginoon, ang bagay na ito ay aking pinaniniwalaan. Ang bagay na ito ay aking pinaniniwalaan. Sabi ni Jude, behold, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Ang mga salita ng Diyos at ang ating pananalangin ang siyang magbubukas ng panibagong pwesto para sa mga bagay na inihanda ng Diyos. God bless you, mga kapatid, tayo tumayo sa oras nito. Ang mensahe ng ating Panginoon, open your mouth wide. Make room. Sa Hebrew word,
If you will study the book, that verse in Hebrew, ang pinapakita dyan, make large room. Provide a large room. Open your mouth, and I will fill it. Praise God, praise God. Witin natin yung awit, higher ground. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. I pray to God that there are new heights we're gaining every day of our lives. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Tingnan natin yung second verse, mga kapatid. Ang verse na yan ay nagsasabi, my heart has no desire to stay. Where doubts arise and fears dismay. Gusto mo pa bang manatili sa kanyang kalalagayan, mga kapatid? Laging nag-aalinlangan, laging natatakot, laging nangangamba, laging nag-aalala. Gusto mo pa bang manatili sa lugar na yan? Sabi ng awit, kung may mga gustong manatili sa lugar na yan, na doon sa lugar na yun ay sumasagana ang ganitong takot, pag-aalinlangan at pangamba. Ang aking dalangin, my prayer and my aim is to open my mouth wide. Hallelujah. In order for God to fill it. My prayers, my aim is a higher ground. Not the present ground that I am standing. Hindi ang kasalukuyang pananampalataya na meron ako, kundi gusto ko pang maabot ang klase ng pananampalataya na gustong ipaabot ng ating Panginoon. Ang sabi ni Paul, sabi niya, hindi sa nakuha ko na ang lahat, hindi sa naabot ko na ang lahat. Ang aking ginagawa, nililimot ko ang lahat ng mga bagay upang maabot ko ang pinapaabot ni Kristo sa akin. Mga kapatid, I believe may mga bagay siyang nakahanda sa uling araw nito. Just open your mouth wide. Make room for your faith. Make room. Maglagay ka pa ng isang silid. Maglagay ka pa ng isang bakanting kwarto para sa kanyang gawa. At kung kanyang punuin pa yan, mag-extend ka pa ng isa pang silid para sa gawa ng Panginoon. Ang sabi ni David, ang Panginoon, He expand His faith at kanyang sinabi, ang Panginoon na nagbigay sa akin ng leon at ng oso ay siyang Panginoon na magbibigay sa hindi tuling Pilisteyong ito. Hallelujah. Praise God, tayo manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, nakikita mo ang aming mga puso. Nakikita mo ang aming sukat ng pananampalataya. And even you can see, Lord God, the littleness of our faith. Ang kakauntian, ang kaliitan ng aming pananampalataya ay yung nakikita, Panginoon Diyos. Ngunit, Lord God, inaakay mo kami, hallelujah, upang maglagay pa ng isang silid, maglagay pa ng isang kwarto para sa iyo, at ikaw ay kaya mong punuin ng iyong gawa, ng iyong pagkilos, ng iyong signs and wonders, Lord. Hallelujah. And if that first room is not enough, pwede pa kami mag-extend pa ng isa pang room upang punuin mo pa ng iyong dakilang gawa ang iyong mga anak sa ulimang araw nito. O dakilang Diyos, kami ay kagaya nila Pedro, nila mga alagad, Panginoon. Ngunit isang araw, in-expand mo ang kanilang pananampalataya. Nanapat nagawa nilang sabihin sa isang pulubi na naroon sa templong maganda at sinabi niya, wala akong ginto, wala akong pilak. Ngunit kung anong meron ako, ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, ikaw ay tumayo at lumakad. Hallelujah. Panginoon, in-extend mo, in-expand mo na ang kanilang pananampalataya mula sa maliit na pananampalataya.
At nangyari na isang araw ng mga tao ay lumalapit na kahit man lamang ang anino ni Pedro ay madaan sa kanila at ang bawat aninong nadaraanan ng anino ay gumagaling sa kanilang karamdaman. O Panginoong Diyos, hallelujah. Higit pa sa mga bagay na yan, ay kaya mong gawin, Panginoon Diyos. But Lord God, increase our faith sa huling maaraw na ito. Palakihin mo ang aming pananampalataya. Palagawin mo pa ang aming pananampalataya, Panginoon Diyos. Nakikita namin ang kakauntian, nakikita namin ang kaliitan nito. Nakikita namin ang aming kawalan ng pananampalataya habang dinidisplay mo, Lord, ang malalaking bagay na kaya mo pang gawin. And Lord God, hallelujah, nakikita namin ang aming kalalagayan, but Lord, help us in these last days. Hallelujah. At ang kagaya ng sinabi mo sa iyong mga lagad, na ang ganitong bagay ay hindi nyo magagawa maliban sa pananalangin at pag-aayuno. Panginoon Diyos, help us, Lord. Habang ihanda namin ang aming mga sarili, habang dadali namin ang aming mga buhay sa pananalangin at sa pag-aayuno, Panginoon, kung kinakailangan. O Lord God, just increase. And eventually, makikita namin how will our faith will increase. Hallelujah. Little by little. At kung magagawa mo, Panginoon, it will expand, Lord God, up to the maximum measure na nais mo sa sukat ng bawat isa sa amin. Panginoon Diyos, Lord God, pagpanahin mo ang iyong mga salita. Baunin namin ito as a, hallelujah, as an admonish, Lord God, mula sa iyo. Isang pagtuturo na nanggagaling sa iyo upang ang aming pananampalataya ay hindi manatili sa isang kalalagayan. Nais mo itong, hallelujah, nais mong gumawa pa ng dakilang bagay. And Lord Jesus, sa huling maaraw nito, ay gagamitin mong instrumento ang bawat isa amin. Hallelujah, upang maging witness, Lord, ng iyong dakilang gawa sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos. Binabalik namin sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian, at pagpapasalamat. Ikaw, Lord, hallelujah, ang magpalago ng mga salitang ito sa puso ng iyong anak. At nais namin ibigay sa iyo ang karangalan, papuri at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise be to Jesus. Praise be